as of 5 PM kagahapon, 40 ra ka schools ang nakareply. Mao ni ang atong giduso dito kay City Mayor sa recommendation nato sa DRRM sa council nga nanatay mga cases ang ani. Gawas sa Gensan, nagsuspende na sab og face-to-face classes ang South Cotabato Province sama sa Tangtangan, Banga, Surala, Pulomulok ug uban pang 11 ka LGUs. Pahinumdum na lang sa mga eksperto sa publiko, likayan ang pagbulad sa init, kanunay ang pag-inom og tubig ug magsuot og komportabling bisti. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News. Nagdeklara na og state of calamity ang pipila ka mga barangay sa munisipyo sa Alabel, Sarangani Province, gumikan sa epekto sa El Nino sa mga kaumahan. Mayor sa lugar, giauhag ang uban pang apektadong barangay nga magduso sa ilang resolusyon. Ibrigada mo, Ver Diazon. Apektado na ang mga mag-uuma sa munisipyo sa Alabel, Sarangani Province. Gumikan sa ting-init. Makita ang klarong epekto sa usa ka maisan sa Purok 1 Barangay Dumulok nga nalaya ang mga mais og nikuyos ang mga bunga, mga ilang ikalipay kung adunay ayuda gikan sa gobyerno. Kay maghapit naman nagtatlo mga duwa gina kabulan bago nagkon wala gina ulan-ulan pupos kinsa sigurado gina. Mapuslan pa ba na? Mapuslan pa man na pero gamay. Failure gid. Wala po nagbunga dito dapita. Ang mangga giputol lang kay gitam naglubi. Sa init. Dili pa niya panahon ni nga maingunani siya? Oh, dili sir. Kuan pa na siya mga May pa siya na harvest. May pa. Pero nalaya na no? Nalaya na. Sa bahin ni Dumulok Kapitan Patricio Digamo og Barangay Tokawal Kapitan Virgilio Tamayo, Abril 1, nagdeklara na sila og state of calamity. Ang amuang barangay 80% daghan kay damage ang amuang farmer. So kinahanglan gyud mo declare na gid ta og state of calamity kay tungod sa mga katawhan nagkuha na gyud nagmulo na gyud sa kapait labi na gyud sa mga pinansal og sa mga pagkaon sa ilang mga assistance sa mga bata. Daghan na gyud naapektuhan og kining tag-init labi na atong mga mangunguma tanom og mais nga failure nga wala gyud nila nabawi ang ilang mga gasto. So igo na lang gipakaon sa mga hayop ang ilang mga mais tungod kay wala na magyoy puruhan nga makaharvest gyud sila. Gikumpirma usab ni Mayor Vic Paul Salarda nga nasa 4 ka barangay ang nagpahibalo sa resulta sa ting-init og andam sila nga magdeklara dayon og state of calamity sa tabang sa Sangguniang Bayan. Based sa report sa atong umag, taas na gyud ang report no sa mga naigo sa mga panguma no sa atong mga farmers. So nanay mga almost more than 3 barangays ang mga naigo. So based sa guidelines, so murag masulod na gyud siya sa pwede nga madeklara no ang usa ka lugar or usa ka barangay nga under the state of calamity. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ver Jason para sa Brigada News Gensan, Brigada News. Tanggong na sa selda sa kapulisan ang usa ka 38 anyos nga fish vendor. Human nasikop sa Purok 4B Raja Muda, Barangay Bula ning syudad sa Gensan, alauna 10 sa kadlawon, Abril 2. Giila ang dinakpan nga si Jimuel Bartonico alias Taba, nagpuyo sa nasangpit nga lugar. Narecover gikan kang Bartonico ang 27 ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 183,000 pesos. Nasikop si Bartonico dungan sa pagpahigayon og operasyon batok ilegal nga droga. Nakumpiska ang ilegal nga droga og drug buy bust money gikan sa dinakpan. Sa pamahayag ni Police Major Renato Dungka, gihimo nila ang operasyon human nakadawat og impormasyon gikan sa residente sa lugar sa pagkalambigit sa dinakpan sa illegal drug trade. Sagad sumala pa sa parokya sa dinakpan ang kauban niining mamaligya og isda ug mga mananagat. Samtang nagdumili na usab sa paghatag og pamahayag ang dinakpan. Kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gipasaka batok kang Bartonico. Giduso karon sa Gensan City Council ang no permit, no travel alang sa mga menor de edad. Pipila ka ginikanan, mi-react sa maong sugyot.
Ibrigada mo, Richelle Gubalani. Ang mga ginikanan og idaran nga mobiyahe kauban ang minor de edad, posible ng pangayuan og pamatuod sa ilang parental relationship o guardianship bag-o tugutang mobiyahe gawas sa Gensan. Kinidungan sa pagduso ni City Councilor Maria Lourdes Casabuana sa Sugyot Balaudnon nga nag-require sa mga minor de edad nga residente sa Gensan nga 18 anyos pa ubos nga mukuha og permit to travel gawas sa syudad bag-o tugutang makasakay sa mga public transportation. Ang purpose of this kasi we should not allow minor in particularly mag-travel kung saan ba siya pupunta, whether abroad or local. The very reason there is marami na tayo mga cases dito sa Gensan wherein minors are being allowed to travel, although akala physically tinitignan nila bata pa. But if you look at the records, no, minor sila. So ang purpose na is to prevent mga abuses committed, like for example, yung trafficking. Dugang ni Casabuana, kinahanglang mukuha og permit to travel ang mga ginikanan sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO dungan sa pagsumiti nila og documentary requirements. Parental consent. And then patong iba ID ng company, ng companion pala. Companion. Like for example, ikaw, isunong kasama niya. Malay mo, pimpay yun kasama niya, hindi ba? It can happen. I know you are very concerned about that. Apan ang sugyot ang dunay exemption sama sa emergency cases dugang sa konsihal. Leon niini, gumikan na pa sa unang pagbasa ang sugyot balaudnon, abli sumala pa si Casabuana nga paminawon ang tanang suwestyon dungan sa pagpahigayon og committee hearing sa konseho. Samtang sa bahin ni Cherry Lou, usa ka ginikanan, pabor siya kung sa mga bata sama sa 7 anyos pa ubos, apan depende po sa age sa bata. For example, kung mga 7 below, pwede siguro siya. Pero kung halimbawa kung mga estudyante, siguro magduha-duha pa ko. Kaya siyempre mag-travel man sila. Pero kung 7 below, uyon po ana para sa mga kabataan, masecure ang ilang seguridad. Manduan usab ilawom sa moong proposed ordinance ang mga opisyal sa terminal og empleyado nga himuon ang makaya aron masiguro nga ang mga bata nga dunay dokumento ang tugutang makabiyahe. Napatik usab sa sugyot nga kinsa mang individual o organisasyon nga makasupak ugaling kini ang mahimong hingpit ng ordinansa, sila ang makamulta og dili moubos sa 5,000 pesos. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News! Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 69 anyos nga lolo. Human gisilbihan og warrant of arrest, may kalabutan sa kasong pagpatay. Giila sa record sa Macar Police Station ang dinakpan nga si Louis Francisco, usa ka mananahi ug residente sa Purok Roberto, Barangay Labangal, ning syudad sa Gensan. Nasikop matud pa kini sa kapulisan sa ilang panimalay adlawng Lunes, Abril 1. Una nang gipagula sa korte ang warrant sa idaran kaniadtong Pebrero 19 tuig 2020 asa nakalatid nga walay girekomenda ang korte nga piyansa sa iyang kagawasan. Gisulayan sa news team og hinabi ang dinakpan kung kinsa ang nabiktima niini sa pagpatay apan nagdumili na kining muhatag pa og impormasyon. Dakpan sa kapulisan ang gituuhang membro sa New People's Army nga dunay 1.2 million pesos nga patong sa ulo. Sa pamahayag ni Police Colonel Denry Francisco, ang direktor sa Sarangani Police Provincial Office, si alias Jinky, nasikop alauna sa hapon Abril 1 sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani Province. Si alias Jinky ang kaning medical staff sa nabungkag na nga NPA's dismantled GF-71 kon GF Tala, Far South, Mindanao Region. Ang grupo naglihok gikan 1989 hangtod 2006 sa utlanan sa Sarangani ug Davao Occidental.
Gidakop si alias Jinky nga usa ka 50 anyos, taga barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, dungan sa pagsilbi sa warrant of arrest sa kasong pagpatay. Ang dinakpan gilambigit sa pagpatay kang alias Vincent Atong Agosto 16, tuig 2022 sa Purok 10, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Samtang gawas kang alias Jinky, misurrender usab sa mga pulis sa probinsya ang duha ka gituohang sakop sa NPA. Ang nisurrender giila nga silang alias Randy, mag-uuma 26 anyos ug si alias Ray nga usa ka 41 anyos nga taga Sitio Dumlay, Barangay Upper Suyan, Malapatan, Sarangani Province. Atangi sa among pagbalik, motorista gigukod og iro na bangga sa pick-up. Samtang sospek nga mipatay sa magamahan, pasakaan na og kaso. Og paghatag og 100,000 peso reward sa makatudlo sa mipatay kang Princess Arian Kabukos, giuyunan. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Gitapukaan sa mga tawang usa ka motorista nga nagbuyod tunga sa dalan sa Naranjita Street, Barangay Dadianga South, Jensan, human kini nabangga sa nakaparking nga pick-up. Rason sa disgrasya, ang mga latagaw nga iro sa kadalanan. Ibrigada mo, Enami Mugpon. Nagbuyod sa simento ang usa ka motorista human maipit ang tiil niini sa iyahang gimanihoan nga motorsiklo pasado alas 8 sa gabi, Abril 1. Matod sa mga nakasaksi sa lugar, gigukod og iro ang biktima og aksidente kining nabangga sa driver side sa usa ka pick-up nga giparking daplin sa dalan sa Naranjita Street, Barangay Dadianga South, Jensan. Ang biktima giila nga si Rochelle May Generale, hamtong ang panuigon og residente sa Barangay Labangal ning syudad. Pag lagubo sa kuan sa motor, nigawas dayon pud ko. Kanya ako nakita sa yaha. Mo to nga ingon ko sa mga tao nga diri sa hilabtan. Nya diri daw siya gikan sa kuan. Ang owner sa pick-up nakakita jud sa pagkitabo. Diri daw siya gikan. Nya gilikayan niya ang iro, duwa ka buok. Mo to na kuan siya. Tumba siya. Base usab sa mga pasahero sa pick-up, nagparking sila sa naisgutang lugar samtang nangaon. Apan nakurat sila dihang kalit lang nga mibangga ang motorista. Gilayon sab kining gidala sa mga rescue team padulong sa ospital. Tungod sa istorya nga nila nga ako nakita, gihabol sa iro. Tungod sa kadasig sa iyang dalagan, nagkikisikis kay ginaligi iyang iro. So sa panahon nga nag-ikisiki siya, maayo na lang nabangga sa kalibre. Kay kung wala sa nakabangga sa kalibre, naglusot pag isa dito, mas delikado pag siya. So amo to nga akon dayon gisingganan nga hindi hulagon ang motor kay kabalo man tagamay sa roads. Swerte sab nga wala na damyos ang pick-up ug andam usab makig-areglo ang tag-iya niini ngadto sa biktima. Matod sa mga residente, kini ang unang higayon nga adunay na disgrasya sa lugar tungod sa mga iro nga nagalatagaw sa dalan. Daghan. Siguro mga 5 na sila diri nga katambay. Gukod pud sila. Unay mo agi diri. Sa kinsa lang igukod nila. Tungkod sa kanang iro nga kaning mga iro. First time siya na naitabo. Dungan niini, duha sab ka individual ang nasamdan human mabanggaan og SUV ang ilahang gisakyan nga top down sa National Highway Baluan Road, Barangay Baluan. Laing usa ka kotse na damay sa disgrasya. Apan luyo niini, andam sab nga mag-areglohanay ang tag-iya sa maong mga sakyanan. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News. Pasakaan og kaso ang sospek sa pagpatay sa magamahan sa Alabel, Sarangani Province ni aging adlaw. Matod ni Sarangani Police Provincial Office Director Police Colonel Denry Francisco, hapit na mahuman ang investigasyon ug usa sa nakit-ang motibo ang gihimong pagbahad sa biktima ngadto sa sospek nga si Hilarion Vivas ug sa 5 anyos niining anak nga si Hilary.
Sigo ni Colonel Francisco, ang hinungdan sa maong krimen mao ang pagbinasto sa uyab sa biktima ug nagbahad. Maong giunhan na lang matud pa sa sospek sa dihang nakakita og oportunidad. Gipaklaro sa opisyal nga lig-on ang ilang nakitang ebidensya nga maoy makatudlo sa sospek nga nipatay sa mga biktima. In fact, pati yung mga pamilya ay konbensido na yun ang gumawa ng krimen because yun nga, ang unang-unang nakita nila doon is yung sleeper na ginamit ng suspect at na-identify yun na yun ang may gamit nun. Nung tumakas siya, no? Naiwan niya doon at na-identify ng mga kamag-anak. Yun, kaya in-interview nila at yun nga, na-convince yung ating investigador na hindi na consistent yung pagsasabing bibigay niya ng statement. At yun ang isa sa dahilan o isa sa mga ebidensya na nakakalap ng mga investigador natin. Labaw sa kapulisan sa Jensan ni uyon sa planong paghatag og pabuya nga 100,000 pesos sa mga makatudlo sa tinuod nga mipatay sa 7 anyos nga si Princess Arian Cabukos o Layvar. Gipanigurong mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, MJ Fernandez. Giuyunan sa labaw sa kapulisan sa General Santos ang planong paghatag og pabuya ngadto sa kinsabang makahatag og saktong impormasyon ug makatudlo sa responsable sa pagpatay kay Princess Arian Cabukos. Kini human nagpagawas og pahayag ang City Administrator nga si Attorney Jeng Gacal nga plano sa LGU Jensan nga mugahin og pabuya nga 100,000 pesos alang sa kasulbaran sa krimen asa kuhaon gikan sa Intelligence Fund. Kahinom sa kasamtangan, padayon pa ang gihimong pagtuki sa maong kaso aron masilutan na ang sospek sa pagpatay sa bata, luyo pa man nga namatay na ang 74 anyos nga person of interest sa maong krimen. Maybe 100,000 for the whistleblower, for the informant. To be honest, matutupagani nila, ang one of the hardest case to prove is rape. No? Huwag nakakita. No? The only person nga nandito is the victim and the criminal. So in this case, I cannot blame the police personnel tungod kay lack of witness or no witness at all. Sumala pa ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. sa General Santos City Police Office nga usa matod pa kini ka normal nga pamaagi nga mohatag ang LGU og reward alang sa makahatag og impormasyon aron matabangan ng PNP ug aron nga makabot sa biktima ang hustisya. So maayo kay na it is a normal practice by some LGUs and some cities that they will give a prize or monetary consideration as a reward para sa mga mutabang sa investigation para mapadali kay balon na ta na ay nakaibalo sa information pero gadumili ana or makaingan niyo pod nga para ma-open ang ilang mindset nga matabangan ang maong hitabo matag hustisya. Samtang gipaniguro sa kapulisan nga padayon ang gihimong investigasyon ug pagtutok sa kaso sa pagpatay sa nasampit nga biktima ug gibot siya nga ginapaabot na lamang sa karon ang DNA test results sa mga gipailawom sa buccal swab gikan sa mga nagboluntaryong magpailawom sa maong test nga gi-cross match sa DNA sample sa 7 anyos nga biktima. Dungan sa pagpaniguro nga makaangkon og hustisya ang mangilngig nga krimen. So last time mura nag-support ang atong LGU through financial resources para mapadali ang mga examination. So mo to nga mura nagguhatag mga plane tickets para yun mapaspas ang uban nga examination nga wala diri sa atong lugar sa atong General Santos City bahin sa criminal investigation. Kahinumang usa sa mga itutukang suspect sa mong krimen nga mao ang 74 anyos nga si alias Inko human nakaplaga na lamang kining wa nay kinabuhi sa usa ka bakanteng lote sa ilang lugar apan gibutsyag sa kapulisan nga dili kini mamahimong makaapekto sa dagan sa ilang investigasyon. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.
Bulan sa Pebrero dihang napusilan patay ang usa ka 70 anyos nga lola sa Asuncion Village, Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato human kini nisukol sa snatcher nga mikuha sa iyang cellphone. Kapulisan gipaklarong paday nilang gilocate ang gikahimutangan sa suspect aron dakpon. Nagabalik si MJ Fernandez. Giklaro sa hepe sa Polomolok Municipal Police Station nga wala pa nila masikop ang suspect sa pagpanglabni o pagpatay sa usa ka 70 anyos nga si Elizabeth Silvela sa Asuncion Village, Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato kanetong Pebrero 8 ning kasamtangang tuig 2024. Kini human milugwa ang impormasyon nga ilan na matud pang nasakpan ang suspect. Sumala ni Police Lieutenant Colonel John Eric Medel nga walay kamatuoran ng impormasyon ug ila pang gipangita ang suspect nga kasamtangang nagtago-tago. Sa ulayng impormasyon nga nadawat sa kapulisan, nakasibat na matod pa ang responsable o wala na sa ilang area of responsibility. So far sa pagkakalam ko yung suspect na yun is tumakas yun, napunta ng Cagayan de Oro. So wala siya dito sa iwar natin ngayon. Siyempre sinisikap namin na mahuli siya kung malaman namin yung address niya doon sa Cagayan, padala namin ng warrant of arrest doon. Kaya makikita naman nila yan sa iwarrant eh. Lahat naman ng sa whole Philippines naman ito makikita naman sa iwarrant yung mga warrant ng mga tao ngayon. Pero kasi yung address niya dito kasi yung address niya. So pag malaman namin kung saan yung address niya doon sa Cagayan, padala namin yung specific police station doon, kopya para nila. Pero kung balik sa dito, talagang hulihin natin siya. Gipaniguro usab ni Medel nga dili sila muundang o gipaningkamutan sa iyang mga sakop nga matrace ang gikahimutangan sa suspect aron masilbi na ang warrant of arrest sa kasong robbery with homicide batok kanila. Siyempre kaya narating file yung kaso para ma-issuean siya ng warrant of arrest para hindi natin hihintuan ito hanggang sa mahuli siya. Kahibaloang gibati og kahadlok ang pamilya sa biktima samtang nagpabiling gawas no ng mga suspect ug naghinaot nga madakpan na ang mga responsable aron wala nay lain pang mabiktima. Naay kahadlok dili lang sa amo kundi sa amo ang mga silingan pod kay daghan ang na-trauma labi na tong na-involved. Unta lang para para ma-stop na ang ingani good mga killing sa mga innocent na tao. Basig daghan pa sila mabiktima. Kahinumang pasado las 7 sa gabi, Pebrero 8, napusilan sa snatcher si Lola Elizabeth human gisulayan paniining bawion ng iyang cellphone nga gilabni sa nakamotor nga suspect. Pipila ka bulan ang nakalabay. Singgit gihapon sa pamilya niini ang hustisya. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Bulaong terminal dunay bagong dropping point sa mga pasahero. Implementasyon sa Magna Carta of the Poor ginasiguro nga maimplementar na. O ginareklamo nga gitambak nga yuta at bang sa usa ka eskwelahan gipahakot na. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Gipatuman na sa Bulaong Terminal ang bagong dropping point alang sa mga pasahero. Sa rason niini ang pagsugod sa pag-construct sa proyekto sa gobyerno nga tukuron likod lang sa maong terminal. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Bagong adjustment alang sa mga pasahero sa Bulaong Terminal, ang pagpatuman sa bagong dropping point. Matud ni Raymond Ledesma labaw sa nasangpit nga terminal. Usa sa mga rason sa pagpatuman ni ini, ang construction sa Silway River Boulevard, nga proyekto sa gobyerno nga nahimutang likod sa maong terminal. Start na tong project ni Congressman Ton Atcharon in coordination with our Honorable Mayor Lorely Pacquiao kaning Silway River Boulevard sa likod. Epektado gid ni ani ang atong bus entrance. That's why among gi-decongest ang situation sa Bulaong Terminal Ang arrivals na to sa bus and even van magnaog na diri sa kanto bago magliko sa Bulaong Terminal. Lisod man sa unang adlaw alang sa usa ka tricycle driver nga nagatorno banda sa dropping point nga nahimutang sa Bulaong Avenue Highway. Apan kaayuhan sab kini alang kanila ang mutuman aron makontrola ang kaguot sa area. Guhan sila nga karon ngunani diri ang plastada, nagbuhol-buhol pagani diri ang mga bus mag-drop kay balik pud karon pud ba nagsugod nga balik ang mga
trabante o estudyante. Maayo po damong presidente, gi-plaster po niya. Siguro nabaguhan lang yun kay ang mga tao abot-abot kayo karon. Okay lang kung may pondo na magod, no, 98 million. Diri sa entrance manggod, magtagbo diri itong mga heavy equipment sa kontraktor o ang mga bus. Mag-heavy gyud siya, no, ang traffic. So moto nag-decide ang actually task force manggod ni, no, na ang city planning, ang SEMSIDO. So mo na siya ang kuang gyud na kanang task force na hapsay gyud, no, ang pag-implement sa Silvery Boulevard o gani atong traffic. Abiso pa sa mga personahe ang kooperasyon sa publiko. Samtang nakikoordinar na sab sila sa local government unit alang sa assistance sa pagkontrola sa traffic sa nasangpit nga area. Tuit yun na orderly, no, and peaceful ang pagpadagan naning dropping point na ni. But siyempre di man nato pwede po ito dahil yung istriktuhan, no, atong i-orient yun sila atong tamang pagpark, labi na ang traffic, no, kay kani yun ang atong ginakuan. So istoryahan na mo ganihan na makikita sa atong city traffic. Kinahanglan sa gyud namo nga assistance nila. Exemptions na to para paibalo sa tanan ang mutabok o Coronadal, mutabok og Davao, musakay og van, estudyante sa GFI, sa Doctors College, and yung mga PWD, senior, pregnant women, tagaan na to exemption na. But other than that, kung ang imong purpose diri sa Jensen is, let's say, lain nga mga schools, mga mall, or namoy mga official na mga business sa mga government na agencies na to diri, magnaog na mo diri sa Bulaong Avenue. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News. Gihingusgan sa National Anti-Poverty Commission sa Region 12 nga maimplementar na ang mga nagunang katungod nga nakalatid sa Magna Carta of the Poor sa nasud. Ibrigada mo, Danny Cassie. Ang ngayon lang nga malakip sa mga nagkadaiyang development plan sa mga local government units ang mga fundamental nga katungod sa mga tawo nga mao'y mandato sa Magna Carta of the Poor. Kini ang ipamahayag ni Herbert Dimos nga nagatindog isip Regional Coordinator sa Regional Basic Sectors Coordinating Council sa Region 12. Partikular nga ginatumbok nini ang mga barangay, munisipyo, syudad, probinsya o rehiyon. Dapat masulod sa ilang mga opisina ang kanang mandato, no, nga dapat i-prioritize jud no, katong 5 basic fundamental rights sa mga pobre. Dugang pa sa naisgutan nga ilang imonitor ang People's Council sa matag LGU sa rehiyon aron masiguro nga adunay demokratikong partisipasyon ang mga nagkadaiyang sektor alang sa komprehensibong plano ug masulod ang mga fundamental nga katungod nga mao'y nakalatid sa Magna Carta of the Poor nga gilangkuban sa pagkaon, edukasyon, pabalay, maayong panglawas o kinaiyahan. Sayang ang atong pagpaningkamot, no, nga mula mo atong syudad kung kining 5 components dili ma-integrate sa plano sa atong syudad through the intervention or participation sa People's Council. Sa bahin ni Lily Muklis, ang Provincial Coordinator sa Women's Initiative for Social Empowerment, nga isip representante sa mga kababayenan nga apil sa council, ang miangkon nga usa sa dakong hagit kanila ang kahugpungan sa mga kababayenan. Maong paningkamutan nila nga mahimong aktibo ang tanan nga organisasyon alang sa kalambuan sa ilang sektor. Kilauman ako mga papasabot nato pero sa pagkakaroon ko dili pa man ko di ana ka aktibo ang atong ubang kababayan kay gani kay mas mag-apil lang sa organization lisod manggod sa ilahan, no? Labi na kung working mother ka. Ana no, i-consider po nato ang atong financial situation as ordinary housewife. Ana no. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen, Brigada News. Ginareklamo sa Tagabaluan Elementary School nga tambak nga yuta gikan sa kanal at bang sa ilang eskwelahan gipahakot na sa ilang kapitan. Ibrigada mo, Ver Diazon. Naaktuhan gayud sa Brigada News Team ang gihimong aksyon sa taga-barangay sa reklamo nga gipaabot ngadto kanila sa pipila ka concerned citizen
og sa principal pinagi sa mga heavy equipment gikan sa City Engineering Office og sa barangay. Gihakot ang yuta nga nakatambak at bang sa eskwelahan. Gami kanini nalipay ang usa ka nagpaabot og reklamo dinhi sa Brigada Jansan. Madamo gid nga salamat no sa inyong pag-interview sir kay sa dihang nair nagreklamo giaksyonan nila dayon ang ilahang project nga perti kaabog kag delikado kaayo sa mga kabataan. So madamo gid nga salamat kay kuana nila dayon giaksyonan. Samtang kampante usab ang principal nga si Franklin Martinez sa gipakita nga aksyon sa taga-barangay og sa pag-overtime sa kontraktor aron mahuman ang repropping nga proyekto nga ilang request sa Barangay Baluan. Nagpasalamat nga nasugdanan nila, and then the reason behind is that the availability of the payloader daw, pero hopefully this week ilan na daw nang mahuman, and ang atong kanal din paspas pud ang trabaho sa atong contractor. Sige, paspas nila. Paspas gid ilang kay hapit na driban daw ang ilang na reprop. Samtang aminado si Kapitan Dennis Bisa nga balido ang reklamo mo nga angay aksyonan. Gumikan bisan siya na perwisyo usab sa nagtambak nga yuta og may risgo sa mga kabataan. Bali pag pagkaugma ato na aksyon na po sa barangay, di abot ni gyud ang atong mga equipment sa city og nga po tay damtak diri nga giumpisahan na po sa paghakot katong mga lupa nga nakatambak diya sa higat sa dalan nga naka-occupy sa kaling dira sa atbang sa Baluan Elementary School. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Jansan. Brigada News. Mga kabrigada, dunay pahigayon nga Brigada Bloodletting activity karong umaabot nga April 13, 2024 sa Veranda Mall, gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Kini usa ka aktibidad nga ginapahigayon matag tuig sa Brigada Group of Companies aron makatabang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan. Ayo kalimti, April 13, 2024 sa Veranda Mall, gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Kita-kits mga kabrigada. Samtang padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan pod og hinabang alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa Analasay Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gusto pong mahimong Brigada Volunteer, pwede pod kamo mudangop dinhi sa atong estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob sa Roda Brigada karong adlawng Martes, mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko, way sagol nga bakak, tanan alang sa kamatuoran. Ako si Brigada Hana Perez, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.